Ano kaya ang gustong palabasin ni Sara Duterte? Doon po sa kanyang pahayag na siya ay nagpapasalamat kay Pangulong Marcos Jr. And then I'm happy as well. And this really is ironic. But I have to thank Bongbong Marcos because there was forgiveness between me and PRD for all that has happened in our lives. And we have a relationship now, a father-daughter relationship, since we cannot discuss anything legal anymore. Yan ba ay totoong pagpapasalamat? Yan ba ay totoong nagbabago na siya? Yan ba ay totoong gusto na niyang makipagbati or balikan ng pagkakaibigan kay Pangulong Marcos? I think the sarcasm is lost on him. Hindi niya siguro ako naiintindihan. Ano pong ibig sabihin ninyo, ma'am, doon? Saan? Doon po sa hindi niya kayo naiintindihan, ma'am. Hindi niya siguro naiintindihan na ang duty and obligation niya ay para sa bayan, hindi para ayusin ang mga problema ng personal na mga problema ng mga pamilya. The sarcasm was lost on him. Kayo po, mga nanonood, nakikinig, kayo po ang tinatanong ko. Sa tingin po ninyo, seryoso yan? At sabi nga po ng ating Vice Presidente ay hindi daw po nakakaintindi ng sarcasm ang ating Pangulo. Pero alam niyo po actually, hindi po sa hindi nakakaintindi ng sarcasm si PBBM. Ito po, si PBBM ay talagang mabait lang po na tao. So, di ba, nung sinabi daw ni Attorney Claire, kaya PBBM na nagpasalamat si Sara, ang sagot lang ni PBBM, glad that I could help. Di ba? Si Sara yata ang hindi nakakaintindi ng sarcasm. Si Sara yata ang hindi nakakaintindi ng sarcasm eh. Biruin mo ang sagot ng presidente, glad that I could help. Diba? Sarcasm din yun eh. Si Sara hindi nakakaintindi. Kasi ibig sabihin nun, glad that I could help. Ibig sabihin ni PBBM, mabuti pala nakakatulong ako na napakulong yung tatay mo. Nasaan ngayon si Digong? Nabubulok sa kulungan. Diba? Pasalamat pa tong si Sara. Alam naman namin plastic ka. Alam naman namin na sarcastic kung pagsasalita yan sa aming Pangulo. Diba? Diyos ko naman, sino ba naman ang mahuhulog sa ganyang sarcastic na pananalita? Diba? Alam niyo po, ang sa pagiging sarcastic daw ay pagiging matalino. Pero itong si Sara Duterte, nung pong sinabi niya yun, diba, nag-elaborate siya. Ang sarcastic na pananalita, kung talagang sarcasm sa'yo yan, hindi mo na kailangan mag-elaborate. Hindi mo na kailangan i-explain ang sarili mo kung bakit mo sinabi yun. Pero dito sa pahayag ni Sara, ang haba ng elaboration niya. Diba, sabi niya, nagpapasalamat ako kasi naging maayos na yung relasyon namin ng tatay ko. Andito si Kitty. Maayos na yung aming pamilya. Nagkapatawaran na kami. Hindi po sarcasm yun. Pag ganun. Ang sarcasm po, isang diretsyong salita lang, walang paliwanag. Ewan ko dito kay Sara kung sino ba binobola niya. Bulahin mo, lelang mong panot. Nangyari po kasi, mayroong statement na may nadinig din ako, nakita ko rin yung video, kaya hindi ko na ipaparinig sa inyo kasi parang duda rin ako kung seryoso pa eh. Sabi niya salamat daw kay Pangulong Marcos, kay BBM, kasi nagkaroon daw ng pagkakataon na nagkabalikan ng magandang relasyon bilang mag-ama sila ni Duterte. Tapos naging malapit din daw siya kay Katie, kay Katie ba yun? Yung anak ng babae ni Digong, kay Hanilet, bali half sister. So parang ang sinasabi ni Sara Duterte, dahil sa pagkakakulong ni Duterte sa The Hague sa Netherlands, nagkaroon ng pagkakataong magkabalikan sila ng magandang relasyon bilang mag-ama. Ayan, okay? Yun ang kanyang
sinasabi. Dahil dyan, ang paniniwala ng iba ay baka daw yan ay yung paraan para magbago na si Sara at muling makipagkaibigan kay Pangulong Marcos. Sa tingin ko po, at tinatanong ko na rin sa inyo, sa ganun dahilan, pagkatapos ng napakarami hong mga isyong kanyang ibinato kay Pangulong Marcos, yung isyo ng nainutusan siyang para kunin ang buhay ng Pangulo, First Lady at Speaker of the House, at pagbatikos ng mga Duterte sa ating Pangulo, sa ganung kadali, yung ba magiging daan, parang medyo malasado. Malabo pa yan sa sabaw ng pusit na lagi kong sinasabi. Sunod, okay? Ito ba ay drama lang? Paawa ba ito? O pagtanggap na ito na talagang sila ay hirap na dahil nakakulong ang dating Pangulo? Tanong ko lang po yun. At sa akin pong opinion at analysis dito sa isyong ito, huwag basta-basta maniwala. Huwag basta pagkatiwalaan ng mga ganyang statement. Kasi marami na silang ginawang ganyan sa mga nakaraan. Kung anong sinabi ngayon, bukas binabago nila. Kahit si dating Pangulo Duterte, ginagawa yan. Ba't hindi ang mga batikos Pangulo, pero pag pumutok sa mga balita, sasabihin wala siya sinabing ganon. Kahit si Inday, minsan may mga ganon din. Di ba? Na dati pumapabor siya sa panawagang resign Marcos, tapos ngayon bigla siya ma-interview nung last week, wala daw siya sinabing resign BBM. Mga ganon. Di ba? So, sa akin pong opinion, mahirap pagkatiwalaan, mahirap pang hawakan. Kung ito man ay totoo, na siya ay gustong makipagkasundo na sa administrasyon. Hindi po ganong kadali na maghilom yung sugat na pinalaki nila, pinalawak nila, na from day one, matindi ang yung issue ng bangag, si Pangulong Marcos daw, mahina daw na Pangulong Marcos ito, corrupt daw itong gobyernong ito, wala daw alam itong gobyernong ito, at marami pa na mga panlalait. Apo, Sir Mike Abe, kahit na po totoo pa yan, kaya yan sarcasm, kaya yan hindi, kaya yan totoo, kaya yan hindi, di ba? Kung ano man ang nasa isipan ni Sara Duterte, bunyag na ang kanyang pagkatao. Lutang na nga, di ba? Nakakitang-kita na natin lutang na kung sino talaga si Shiminet. Kung sino talaga si Puset. Lutang na. Mahirap na po talagang pagkatiwalaan yung mga ganyang tao. At hindi naman po si PBBM ang nasisira dito. Hindi naman ang ating Pangulo, hindi naman ang kanyang gobyerno. Sino ba nasisira? Di ba? Sino ba mabubulok ang ama sa kulungan? Sino ba ang mabubulok ang anito doon sa ICC? Tayo ba na mga pro-BBM? Hindi. Kaya Shiminet Puset, kahit na sarkasam pa yan, kaya na galing sa puso mo o galing sa puwit mo, walang maniniwala sa'yo. Alam namin. Alam ng lahat na ng mga Pilipino na sumusuporta kay PBBM na ikay mapagbalat kayo. Manggagamit ka, manggagancho ka, mambobola ka. Diba? Sa likod ng mga ngiti mo, alam na ng mga pro-BBM, pro-government na ikaw ay merong itinatagong isang maitim na balakin araw-araw sa aming Pangulo. Kaya hindi mo mauuto ang mga Pilipino na naniniwala kay PBBM. Malabo mong mauto. Hindi mo kayang linlangin pangmuli ang mga kababayan natin. Kaya ala na may ibang sinisira dito si Sara kundi sarili niya. Di ba? Kahit na sabihin mong sarcasm yung pagpapasalamat mo, di ba? Ano ba sagot sa iyo ng Pangulo? Glad that I could help. Yun lang. Na napaka-sarcastic din para sa akin. Bakit? Di ba? Mabuti ka doon. Nakakatulong pala si PBBM sa inyong pamilya. Dahil kung hindi pa nangyari sa inyo to, tong sigalot na to, kung hindi pa nakulong ang tatay mo sa ICC, hindi pa pala kayo magkakabati-bati. Anong klase kayong pamilya? Kung umasta kayo sa harapan ng mga tao, para kayong mga kay bubutit, kay babait, at mga magkakasundo.
Tapos nung nakulong ang tatay mo, paiyak-iyak ka pa dun sa labas ng Villamor Air Base. Paluha-luha ka pa. Yung pala, kaya pala hanggang ganun ka lang, kaya pala hanggang ganun lang ang iyak mo. Kasi magkagalit pala kayo ng tatay mo. Baka nga ikaw yung anak na sinasabi ni Xian Gasa na nagpauwi. Kahit na alam na may warrant of arrest para hindi masira sa mga supporter si Digong. Para makinabang ang inyong pamilya sa pagkakakulong ni Digong. Baka nga ikaw yun, Shimenet. Okay? Sa palagay nyo, matatanggap yan ng mga Marcos loyalists, Marcos supporters at mismo ng First Family? Palagay, iiral lang ang pagiging professional leadership ni Pangulong Marcos na yan ay pagbikit-balikat na lang. Katulad ay sabi nga niya, glad, I called help. Yan ang sinabi ng Pangulo. Sabi ni Undersecretary Castro. Di ba? Ganun kasimple lang. Di ba? Pero yung tuloy yung makipagbalikan pagkatapos ng lahat, palagay ko malabo. So, harapin na lang siguro yung mga kaso. So, sa akin puntingin, nagdududa pa rin ako at hindi pa rin ako maniniwala, makukumbinsi na yan sinasabi niya ni Sara Duterte ay magiging daanan ng kanilang muling pagbabalik. Paano yung maraming mga panlalait at paninira? Paano yung maraming mga pagmumura at pagtatangka sa buhay ng Pangulo? Nakasama dun sa article of impeachment. Paano yung graft and corruption na kanya sasangkutan? Malabo yan. Kaya palagay ko, Sara, harapin mo na lang yung article of impeachment mo. Aralin mo, pagharapin mo, dahil mabigat na mga kaso yan. Mabigat ang ebidensyang yan. Although political issue, ang issue diyan, baka meron kang maging kakampi mga senador. Pero pag inilatag sa taong bayan, sa impeachment trial, ang lahat ng ebidensya at testigo, ay talagang matitindi po yan. 7 article of impeachment. Hindi dahil gustong makipagbati kung totoo si Sara Duterte kay Pangulong Marcos ay mawawala ang article of impeachment. Hindi po. Kasi ang article of impeachment ay nasa Senado na. Hindi makakalaya si Duterte dahil sa sa pagpapasalamat ni Sara Duterte. Hindi po. Kasi wala nang jurisdiction ang Philippine Authority, Philippine Government sa ICC at saka kay Duterte. Ang ICC na ang may control kung ano ang gagawin nila kay Duterte. After trial, kung guilty or not guilty, mahabang proseso yan. Okay? Yung kaso naman ni Sara ay tuloy-tuloy sa Department of Justice at yung papunta ng korte yan at yung impeachment trial ay tuloy na yan sa next Congress. Mangyayari po. Hindi ho yan titigil. Actually, naghanda na nga. Nagkaroon na ng malalim na coordination ang Kongreso at ang Senado para ho doon sa paghahanda ng Senado para impeachment court trial na gagawin sa susunod na Kongreso. Magbabalik sila sa June 2 pero hindi pa trial yan. Proseso pa lang yan. Sa next Congress na, komposisyon na ng bagong congressman at hopefully mga bagong senador. Yung mga maiingin na senador ngayon, napatapos na ang term at sila yung mga mga kandidato, itong isyong ito ay makakasira din pag hindi nila na-handle ng mabuti. Sa totoo lang ho. Halatang halata naman ang mga galawan. Tayo naman ay nag-obserba lang, nagbibigay ng mga balita at nagbibigay ng mga opinion sa mga nangyayari. Huwag tayong paguyo, huwag papudol, maging marunong, maging matalino, at maging maingat sa mga galawan. Alam yan ng Office of the President. At sa suporta ng mga Marcos loyalists, Marcos supporters, silent majority ng mga Pilipinong matitino, nagmamahal sa bayan, may paninindigan para sa bayan, alam nila ang mga galaw. Marami na hong pagpapatunay na iba ang sinasabi kaysa ginagawa. Iba ang sinabi ngayon, after 2 weeks, after 1 week, after 1 day, nagbabago sa kampo ng mga Duterte. Yan po ay hindi pwedeng ikaila. On record naman yan. Please like and share ng ating video. Comment, okay lang. Maging professional. Huwag nating pansinin ang mga troll at buzzer. Yan ay isang lugar ang pinanggalingan. Alam na natin. Saradong isip nila. Nang-aasar lang yan. Mababaw na level ang galawan nila. Huwag na natin pansinin para maging masarap ang buhay. Diba? Maginhawa kapag nasa tamang landas ang mga galawan. Diba? Subscribe po dun sa hindi pa sa ating mga channel. Mike Abe Opinions, yung kabilang channel,
At ito, MA Pinoy TV. Kaya nga po, di ba, kahit na sarcasm lang yan, kahit na yan ay hindi galing sa puso ni Sara Duterte at nagpapautot lang siya sa kanyang pagpapasalamat kay PBBM, di ba, wala naman walang dating. Alam naman natin na hindi siya sincero sa kanyang mga sinasabi. At malabong-malabo naman talagang magpasalamat yan ang galing sa puso dahil alam natin wala namang puso yung mga yan. At alam natin na talagang yung mga yan kontrang-kontra na kay PBBM dahil nga po sa ginawa lamang ni PBBM ang tama. Diba? Wala silang bawi dyan sa totoo lang. Nako, kahit ano pa sabihin ni Sara, kahit ano pa sabihin ng mga kapatid ni Sara Duterte, kahit ano pa sabihin ng mga pro-Duterte, kahit ano pa sabihin ng mga malalapit sa mga Duterte, kapag sila'y nagsalita ng hindi maganda sa ating Pangulo, kahit maghapon nilang tawaging bongbong bangag si PBBM, isa lang po ang katotohanan. Nabubulok sa kulungan si Digong. Yun po ang katotohanan. Yun po ang realidad. Yung mga sinasabi nila, bongbong bangag. BBM, weak president. BBM addict. Yan po ay puro katang-isip lang nila. Puro imahinasyon lamang po nila. Aspiration na magkatotoo. Diba? Pero wala Si PBBM, paano naging weak president yun? Ginawa nga niya kung ano yung tama para sa ating bansa. Sumusunod siya sa batas. Sumusunod siya sa rule of law. Sinusunod niya ang pananagutan ng ating bansa bilang miyembro ng Interpol. Sumusunod siya sa lahat ng tagubilin na hindi po mapapasama ang ating bansa. Maaring napasama si Digong, di ba? Pero hindi nakasalanan ni PBBM yun. Like any other president, kahit na hindi si BBM ang presidente natin ngayon, sigurado ako si Digong ay isusuko din nila sa Interpol. Dahil alam ng matinong tao, alam ng matinong leader, alam ng matinong presidente kung ano ang tama para sa kanyang mga kababayan. Kaya buti na lamang talaga at nagkaroon ng sigalot sa Uniteam. Buti na lang talaga. Alam niyo po, yan po ang pinakamalaking pinapasalamat ko sa pangyayari na yan. Na blessing in disguise, nangyari po itong pagkakawatak-watak ng netong Uniteam, 'di ba? Bumaklas ang Pangulong Bongbong Marcos mula dito kila Sara Duterte. Mabuti na lamang po talaga nangyari yan. Kasi kung hindi po yan nangyari, maaaring ang ating Pangulong Bongbong Marcos sa sobrang bait niya, sa sobrang pakikisama niya sa mga Duterte, baka pag nandyan na ang Interpol, baka hindi payagan ni PBBM ang paghuli kay Digong. Di kawawa po yung mga biktima ng EJK. Hindi magkakaroon ng hustisya. Di ba? Kaya alam nyo, sabi ko, tama lang din yun. Maganda nga yun nangyari na yun. Dahil ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay magiging patas sa lahat. Patas kay Digong, patas sa mga biktima ng EJK. Yun po ang pinakamagandang nangyari sa panahon ngayon. Hindi man nakikita ito ng ating mga kababayan, hindi man ito nakikita ng mga DDS, pero ito pong pangyayari na ito ay isang magandang pangyayari para po sa lahat ng Pilipino. Dahil ang ating Pangulo ay patas. Hindi po kinukonsinte ng ating Pangulo ang dating Pangulo na nagkasala sa batas ng ICC. Yun po, yun ang pinakamaganda. Hindi lang syempre nila nakikita yan. Pero, di ba, sa mga darating na panahon, ay maipapakita ng ating gobyerno, maipapakita ng mga leader soon, mga leader sa darating na panahon, mga darating na mga magiging presidente ng ating bansa,
na minsan sa buhay ng mga Pilipino, merong isang presidenteng naging patas sa kanyang mga kababayan. Walang mahirap, walang mayaman. Walang makapangyarihang church leader kay PBBM. Walang makapangyarihang dating pangulo kay PBBM. Walang makapangyarihan na mga panot na tauhan niya dati na gumagawa ng anomalya sa gobyerno. Na ginagawa siyang kumbaga parang sinasaklawan ng kanyang trabaho. Wala po. Hindi uubra ang kalokohan kay PBBM. Soon, pag meron na pong mga bagong presidente, tsak na masasabi nila yan na meron pong isang Bongbong Marcos na dumaan na presidente ng Pilipinas na hindi po tumiklop sa mga makapangyarihang tao. Pati si General Torre, maalala din niya ng ating mga kababayan na merong sa kasaysayan ng Pilipinas, merong isang General Torre na hindi po nasindak sa isang napakamakapangyarihang church leader at nahuli niya at napakulong niya. Na ngayon ay mabubulok na rin sa kulungan. Diba? Mabuti na lang talaga meron po tayo ngayong presidente na ganyan ang paninindigan. Meron po tayong presidente ngayon na hindi po nagpapatinag sa kahit sino pa na maimpluwensya dito sa ating bansa. Kung ikay lumabag sa batas, mananagot ka. Kung ikay kanyang tauhan at meron kang ginawang anomalya, sisibaking ka. Yan po ang kagandahan lang yan. Hindi lang nakikita yan ngayon ng mga DDS. Maaring yung mga iba nating mga kababayan, hindi naiisip yan. Pero, somewhere down the road. Someday, maiisip din yan ng mga kababayan natin. Oo nga pala, no? Panahon ni Bongbong, biruin mo. Si Digong, saka si Kibulok, na ipakulong niya. Diba? Napagbayad niya sa mga kasalanan. What if kung iba yung mga presidenteng nakaupo ngayon? Diba? Baka hindi po ganyan na nangyari. Let's say si Lenny. Ewan natin kung kayang panindigan ni Lenny itong ginawa ni kumbaga kung magiging matagumpay ba ang sitwasyon katulad niyan nangyari kay Digong at kay Kibulok, di ba? Mapapaisip ka din no? Siguro talagang tinadhana si PBBM maging presidente ngayong kapanahunan na ito para yung sinasabi ni Digong na the day of reckoning. Nako, eto na yon Digong. Eto na yung reckoning na tinatawag na sinasabi mo sa mga anak mo. Nire-recon ka na. So yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Thank you sa video ni Sir Mike Abe na ating nireaksyonan. Mike Abe Opinions at MA Pinoy TV dito sa YouTube. Shoutout po sa inyong lahat. Salamat po sa inyong mainit na suporta sa aking channel. Ingat po kayo. Nasan mang panig kayo ng mundo. Ingat po kayo palagi, lalo na mga kababayan nating OFW na off day po ngayon. Mga mamamasyal, salamat po sa inyong suporta. Mama chup chup, love you. God bless us all, Pilipinas. God first.